Proverbs 31 in Tagalog, ang mga salita ng Haring Lemuel, ang sagunyan na itinuro sa kanya ng kanyang ina, ano anak ko, at ano, o anak ng aking bahay bata, at ano, o anak ng aking mga panata, huwag mong ibigay ang iyong kalakasan sa mga babae, o ang iyo mga lakad sa lumilipol ng mga hari. Hindi sa mga hari o lamul, hindi sa mga hari ang pag-inom ng alak, ni sa mga pangulo man na magsabi saan nandoon ang matapang na alak. Baka sila'y uminom at makalimutan ang kautusan at humamak ng kahatulan sa sinumang nagdadalamhati. Bigyan mo ng matapang na inumin, siya na handang manaw, at ng alak ang mapanglaw na loob. Uminom siya at limutan niya ang kanyang kahirapan, at huwag nang alahanin pa ang kanyang karalitaan. Bukin mo ang iyong bibig sa pipi, sa bagay ng lahat ng naiwang walang kandili. Bukin mo ang iyong bibig, humatol ka ng katuwiran, at mga siwa ka ng kahatulan sa duka at mapagkailangan. Isang mabait na babae, sinong makakasumpong, sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapupo kaysa mga ruby. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya, at siya'y hindi kukulangin ng pakinabang. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay. Siya'y humahanap ng balahibo ng tupa at lino, at gumagawang kusa ng kanyang mga kamay. Siya'y parang mga sasakyang dagat ng kalakal. Nagdadala siya ng kanyang pagkain mula sa malayo. Siya'y bumabangon naman samantalang gabi pa, at nagbibigay ng pagkain sa kanyang sangbahayan at ng kanilang gawain sa kanyang alilang babae. Kanyang minamasdan ang bukid at binibili, sa pamamagitan ng kanyang kamay ay nagtatanim siya ng ubasan. Binibikisan niya ang kanyang mga balakang ng kalakasan, at nagpapalakas ng kanyang mga bisig. Kanyang namamalas na ang kanyang kalakal ay makikinabang. Ang kanyang ilaw ay hindi namamatay sa gabi. Kanyang itinangan ang kanyang mga kamay sa panulit, at ang kanyang mga kamay ay humahawak ng panghabi. Iginagawa niya ang kanyang kamay sa duga, oo, iniaabot niya ang kanyang mga kamay sa mapagkailangan. Hindi niya ikinatatakot ang kanyang sangbahayan na nib, sapagkat ang buniyang sangbahayan ay nakapananamit ng mapulang-mapula. Gumagawa siyan saganang kanyang ng mga unang may borda. Ang kanyang pananamit ay mainam na kayong lino at ng kayong kulay ube. Ang kanyang asawa ay kilala sa mga pintuang bayan, pagka siya'y nauupo sa kasamahan ng mga matanda ng lupain. Gumagawa siya ng mga kasuotang
kayong lino at ipinagbibili at nagbibigay ng mga pamigkis sa mga mangangalakal, kalakasan at kamahalan ay siyang kanyang suot at kanyang tinatawanan ang panahong darating. Binubuka niya ang kanyang bibig na may karunungan at ang kautusan ng kagandahang loob ay nasa kanyang dila. Kanyang tinitig ng mabuti ang mga lakad ng kanyang sambahayan at hindi kumakain ng tinapay ng katamaran. Nagsisibangon ang kanyang mga anak at tinatawag siyang mapalad. Gayon din ang kanyang asawa at pinupuri siya niya na sinasabi, maraming anak na babae ay nagsisigawang may kabaitan, ngunit ikaw ay humihigit sa kanilang lahat. Ang lingap ay magdaraya at ang kagandahan ay walang kabuluhan, ngunit ang babae na natatakot sa Panginoon ay siya'y pupurihin. Bigyan ninyo siya ng bunga ng kanyang mga kamay at purihin siya ng kanyang mga gawa sa mga pintuang bayan.